teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His love.
Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, at maasahan ang kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin, nagbibigay lakas. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Yes, good morning mga kapatid. Yes. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa muli niyang pagbibigay sa atin ng malayang oras, isa na namang umaga upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga banal na salita. Umpisahan natin ngayong mga kapatid para po sa ating pangunahing panalangin. Yes. Ang ating pong topic ngayon ay sanctification leads you to maturity. Lord, we are very thankful to you for all the progress that we have already seen in our lives. But today, we are turning our lives, our eyes para sa aming kinabukasan, sa lahat ng aming gagawin sa iyong ministry. Because we know that you have so much na nakalaan para sa amin upang gawin ito sa tulong ng banal na Espiritu. You design us, you choose us na magamit kami at magampanan namin ang vision ng aming community. At ang lahat ng aming gagawin ay naaayon sa iyong banal na salita, lalong-lalo ng mission statement namin sa 2 Timothy 2:2. Pagtubayan mo po kami at tulungan po kami at alisin mo po sa amin ang lahat ng balakid upang matugunan namin ang pangangailangan ng aming mga mananampalataya to mature, to grow in the likeness and image of our Lord Jesus Christ. Sa tulong mo, Lord, magagampanan po namin ito at patubayan mo ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga gagawa na humayo ngayon, at ang iyong presensya ay magiging
source nila ng success, knowledge, and wisdom. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Glory to God. Para po sa memory verse natin for this week, matatagpuan natin sa Psalm 119 verse 10 sa New King James Version. With my whole heart I have sought you. Oh, let me not wander from your commandments. At sa Tagalog version naman po ay naririto, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Purihin ang banal na mga salita ng ating Panginoon. Ngayon, ang ating pong topic ay pagpapatuloy pa rin ng ating sanctification at ngayon naman ang titulo natin ay Sanctification Leads to Maturity. So let's pursue maturity ha. Let's go on to maturity. Tatalakayin natin yan dito sa Ephesians 4 verses 11 to 15. Ito ang ating scripture. Basahin ko po sa Tagalog mga kapatid. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba naman mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral at hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuan at panlilinglang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Para naman po sa English version ay narito, it was He who gave gifts to people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. And so, we shall all come together to that oneness in our faith and in our knowledge of the Son of God. We shall become mature people reaching to the very heights of Christ's full stature. Then we shall no longer be children carried by the waves and blown about by every shifting wind of the teaching of deceitful people, who lead others into error by the tricks they invent. Instead, by speaking the truth in a spirit of love, we must grow up in every way to Christ, who is the head. Now, we have to take note of the praises. Mahalagang mga praises na nakalagay dito. We shall become mature people. We are to reach the very heights of Christ's full stature. So meaning we must grow up in every way to our Lord Jesus Christ. Sapagkat nasa saad sa 2 Peter 3:18. But continue to grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Yeah. At nabanggit nga rin dito sa Hebrews 6:1. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God, instruction about cleansing rites, the laying on of hands, the resurrection of the dead, and eternal judgment, and God permitting, we will do so. Kaya sinasabi dito, iwan na natin yung mga pasimulang aralin tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay magpatuloy sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na tigilan na natin o iwan na natin. Let's move on, sabi niya, to adult teachings. Sa umpisa, talagang nandoon ka sa basic teachings. Pero hindi tayo pwedeng manatili sa ganoon. We have to move on. Tulad po ng mga parents,
tayo kapag may mga anak, nais natin ng ating mga anak ay lumago. So, nakikita natin ang kanilang paglaki hanggang finally, pag tinignan mo na yung mga family pictures mo, ay, ang lalaki na pala ng mga anak ko. At ito ay ikinasisiyan ng mga bawat magulang. So, ganun din naman sa ating spiritual na buhay. Mabuti at nais ng Panginoon na sa mga panimulang mga aralin ay mabuting malaman natin. Ngunit kailangan tayong mag-move on at tumanggap pa ng mga aralin para sa mga taong mayroon ng kaalaman at kailangan marating natin yung level na tayo ay mag-mature sa buhay natin. Okay. So inaasahan ng Diyos na tayong mga anak niya na isinilang sa kanyang pamilya ay lumago sa ating pananampalataya. Noong una, tayo ay mga sanggol, ang mga tinuturo sa atin, ika nga, sabi ay milk, but now we have to move on to solid food. Kaya hinihingkaya tayo na iwan na natin yung mga ibang mga aralin at magpatuloy tayo for maturity lessons. Now, growing up like Jesus Christ is more than a mere childhood development. See, dito nga sa Luke 2, verse 52, Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So dito makikita natin na lumago ang ating Panginoong Hesukristo nang siya ay bata pa. And He developed physically, well, intellectually, spiritually, socially, balanced po siya sa kanyang mind, body, soul, and spirits. So makita natin na napakaganda ng paglaki at paglago ng ating Panginoong Hesukristo at napakagandang ito ay maging isang halimbawa ng mga magulang sa pagpapalaki rin ng kanilang mga anak. However, so tayo po ay hinihikayat na tayo ay lumaki, lumago bilang katulad ng ating Panginoong Hesukristo. We must have the desire to be like Him. Maaaring sabihin natin, mahirap naman na tayo ay lumaki na katulad ng ating Panginoon. Hindi, kaya po natin yan. Hihingin po natin ang tulong ng Panginoong Hesukristo at tayo ay kanyang tutulungan. Maaaring this cannot be done overnight. But over the years na tayo ngayon ay nandirito na sa sanctification process ng ating buhay, ito po ay magagampanan natin ayon sa tulong ng Panginoon sa ating lahat. You know, to be like Jesus is our divine destiny. And sanctification is to become like Jesus Christ. So in thoughts, in words, and in deed. Kaya ngayon 2 Corinthians 3:18 nasa saad. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So dito, binibigyan tayo ng bagay na tayo'y lalago. We are anointed by the Holy Spirit and we are chosen to do exactly what the Lord tells us to do. Ang importante po, mag-submit tayo and obey the will of God sa ating buhay. At magagampanan natin yan, lalong-lalo na ang kapag tayo'y bibigay lugod sa banal na Espiritu at hindi natin siya nag-grieve, hindi natin siya nakakwens, mga kapatid. Age and maturity are not the same. Kasi merong mga bata pa ay mature na ang kanilang kaisipan, kakaiba na ang kanilang mga pagkilos at pananalita. However, much of the work of God that completes in our life, kasi ang Diyos ang kumikilos sa buhay, dumidepende po yan kung paano tayo nakikipag-cooperate sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin, sa kanyang gawaing sanctification sa buhay natin, sa kanyang pagpapabanal. We have to be willingly following the Holy Spirit na siyang magbabago sa atin mula sa isang antas na nag-uumpisa pa lamang hanggang sa tayo ay maging kalarawan ng ating Panginoong Hesukristo. We have to remember that Christian life is not a passive spirituality. Now, ang buhay po natin ay nakapaloob dito. Merong mga personal sacrifice, merong self-denial. We have to surrender our will to our God.
Kaya ito po ay nangangailangan ng pang-araw-araw na determination na tayo po ay sumunod at magkaroon talaga tayo ng isang pagnanasa, matinding pagnanasa ng ating pagkatao ay maging kalarawan ng ating Panginoong Heso Kristo. We must have that very deep desire to know Him and more importantly, to like Him. We must always walk in the Spirit. And we must also daily ay iwasan natin yung mga distractions ng mundo, yung mga temptations ng mundo, at yung mga gawain ng devil. Alam nyo, nandiyan yan para po tayo sirain at mapalayo tayo sa ating parelasyon sa ating Panginoon. Kaya dito sa Hebrews 5, makikita natin mga kapatid, alam nyo, sinabi ni San Pablo kasi, merong mga mananampalataya doon na lumipat na, no, doon sa pagiging Kristiyano. Naunawaan na nila ang mga pagtuturo. But because of the persecution, talaga naman may persecution ang mga Kristiyano eh. Lalo-lalo na nung unang panahon. Alam nyo, natitempt sila na bumalik doon sa dati nilang relihiyon. Ngunit sinasabi ni San Pablo, huwag ninyong gawin yan. Because kapag kayo ay nanumbalik doon, ay nire-reject ninyo ang Panginoong Heso Kristo at hindi ito makabubuti para sa inyo. At nung siya nga ay nangungusap tungkol sa Panginoon at sinasabi na Jesus is our high priest in the line of Melchizedek, tumigil siya sa kanyang pagtuturo at siya ay nagbigay ng recommendation, ng exhortation. Ito nga yung nasa Hebrews 6 verse 1. At nagbigay siya ng rebuke, ng exhortation, nagbigay siya ng warning, starting with Hebrews 5 verse 11 up to Hebrews 6:20. Wow. Ito yung rebuke niya sa Hebrews 5 verses 11 to 14, sabi ni San Pablo. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit, hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ang mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So dito makita natin yung difference ng isang bata pa at sa isang matured na tao. Nagbigay din siya ng exhortation dito sa Hebrews 6 verses 1 to 3. Basahin natin ulit. Kaya't iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung sa kaloloobin ng Diyos. Okay, ito naman nagbigay siya ng warning dito sa Hebrews 6 verses 4 up to 8. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat na ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos sumanggap ng masaganang ulan ay sinisubulan ng halamang pinakikinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ng lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Okay, merong importanteng mga phrases dito na dapat nating bigyan pansin, mga kapatid, For how can those who abandon their faith be brought back to repent again? See, once they tasted
God's light and heaven's gift. They have received the share of the Holy Spirit. So, if they abandon their faith, it is impossible to bring them back to repent again because they are again crucifying the Son of God and exposing Him to public shame. So, dito po ay nasa saad na kapag tinalikuran natin yung ating pananampalataya, wala nang iba pang pwedeng ipako sa krus. Tanging ito lamang, minsan lamang nagagampanan ng ating Panginoon ang gawain ito para sa kapatawaran ng lahat ng mga tao. Kaya muli, dito sa Hebrews 6 verses 9 at to 20, nagmuling nagbigay si San Pablo ng encouragement. Kasi sabi niya, meron namang magandang mangyayari para sa inyong salvation. Mag-labor kayo, magsumikap kayo, at tingnan ninyo ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kaya sinasabi niya, huwag naman kayong maging lazy, huwag naman kayong maging tapat. Be zealous in your relationship with God. Kayo, Hebrews 6, 9 to 12. Hebrews 6, 9 to 12. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. So the general exhortation para po sa ating lahat, mga kapatid, is let us go on to maturity. Let us pursue maturity. Now, maturity is the goal, see? Spiritual maturity in our Lord Jesus Christ. Kaya ang ginawa ni San Pablo dito ay i-compare niya ang mga mananampalataya sa isang baby na ang kinakain lamang ay milk. Ang sinasabi niya ngayon ay kailangan na ninyo ang solid food. There has been enough time for you to become teachers. But up to now, kailangan pa ninyo ang milk sa mga pagtuturo. So, sinasabi ngayon dito ni San Pablo sa atin, no, we must have a proper vision ng ating Christian life. And the goal of our salvation is to be like our Lord Jesus Christ. We must be totally in conformity to our Lord Jesus Christ. So dito sinasabi rin ni San Pablo, he is giving a very direct warning para po sa ating lahat, that we have to be moving on. We must have the desire to move on and become matured people. Because to remain spiritually immature is dangerous. There is a connection between continued growth and protection. Of course naman, kapag tayo ay nakaugnay sa ating Panginoon, narariyan po ang paggabay, pagkilos at proteksyon ng Panginoon para sa atin, para sa mga gawaing mga makasalanan. At there is also a connection between the failure to grow and eventually apostasy. The issue here, sinasabi niyang ganyan, is you have the inability to hear. Hindi kayo makarinig mabuti. Hindi niyo lubos na nauunawaan at hindi niyo lubos na ina-apply ang Christian doctrine. Sabi niya, kaya ang hirap gusto ko sana kayong kausapin as people na nakakaunawa, pero it's very hard for you to understand. Kaya sinasabi niya, iwanan natin, sige, mag-move on tayo sa mga pagtuturo na makatutulong para sa ating paglago. So binanggit dito, ano nga ba yung mga elementary doctrines na inilista rito sa Biblia? Unang-una, Repentance from dead works. Of course, repentance is foundational, turning away from sin. At ang pangalawa, acts that lead to death, violation of God's holy laws. So, dito tinuturo din sa atin na palalimin natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, sabi niya, iwas tayo sa kasalanan. At ikatlo, yung
instruction about baptism, the laying on hands. Pero sa mga nagsisimula pa lang, Kailangan nila kailangan nito. Kaya Kailangan nga nito. magkakaroon tayo ng Life in the The Spirit, Spirit Seminar. Seminar. Ito nga ang susunod na linggo sa March 11. para po Napaka-importante na. maipaliwanag nating mabuti sa kanila kung ano po itong salvation ng ating buhay. At ito ay napakahalaga. Kaya inaanyayahan namin yung mga kapatiran natin na nais dumalo at makiisa doon sa ating gagawing Life in the Spirit Seminar. Kung minsan na maring sabihin mo, naka-attend na ako niyan noon. Kasi mayroon pong mga pagtuturo na talaga po nag-expound ang Panginoon sa kanyang mga banal na salita na siya makatutulong para tayo po ay lalong lumago. So, ito yung mga basic Christian teachings. So, kasama pa rin dito yung resurrection of the dead and eternal judgment. Pero sinasabi nga, let's move on. Magpatuloy tayo mga kapatid. Now, sa pangungusap ni San Pablo, nagbigay ngayon siya ng warning, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nagbigay siya ng rebuke, nagbigay siya ng warning, nagbigay siya ng exhortation. So, ang isa sa importanteng kanyang binibigyan ng diin sa atin is kailangan talaga tayo mag-mature. Sapagkat if we remain to be spiritually immature, this is very dangerous and it might lead to apostasy. Because kaya yung Hebrews 2:1, dito sinasabi niya, do not drift away. Hebrews 2, verse 1. We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we Do not drift away. Para wag tayong mawala. Maligaw. Para wag tayong maligaw. Wag Ma- tayong maanod ng deceitful teachings of other people. Kasi ang gusto nga talaga ng kaaway ay mapawalay tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon. Then yung Hebrews 3 verses 12 to 15, dito naman nasa saad, do not turn away. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig sa ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya, ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad ng noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Ang binabanggit dito ay yung mga ninuno natin. Naghimagsik sila ayaw nilang sumunod sa Diyos. Ngayon, dito naman sa Hebrews 6, verses 6 to 7, nasa saad dito, do not fall away. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Kung matibay ang ating pag-aasa at hindi natin ito ikinahihiya, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig nyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. So here we see may tatlong bagay siya sinasabi sa atin, paalala po sa atin ni San Pablo. Itong mga salitang ito ay para sa kanila nung araw, ngunit ito rin ay naaayon para sa ating buhay ngayon, sa ating panahon ngayon. Sabi niya, do not drift away, yung Hebrews 2:12. Do not turn away in Hebrews 3 verse 12. And do not fall away sa Hebrews 6 verse 6. See, kailangan po, we have to continuously be zealous. See, pag nanasa natin na tayo ay makasunod, pag nanasa natin at a very deep desire to be with our Lord Jesus Christ, we must have that very deep desire to serve God. At huwag tayong mapawalay sa ating relasyon sa ating Panginoon. Dito, tingnan natin sa mga pangungusap ni San Pablo, ano ba yung mga ilang dahilan kung bakit ang ibang mga Kristiyano, they are spiritually immature. See, they are not growing. They are not maturing. Unang-una, yung nandito sa Hebrews 5 verses 11 to 14. Alam niyo, sinasabi ni San Pablo,
you are lazy. Sabi niya, you are slow moving. So, sa inyong approach, sa inyong salvation, sa inyong spiritual growth, mabagal kayo, hindi ninyo binibigyan ng madiin o determined, no? O decisive kayo. Hindi malalim ang inyong pagnanasa para kayo ay lumago. So, sinasabi niya, meaning, tamad kayo. Mabagal yung inyong diskarte sa inyong spiritual na paglago. And there are times when many of you are complacent. Basahin natin yung Hebrews 5:11 to 14. There is much we have to say about this matter, but it is hard to explain to you because you are so slow to understand. There has been enough time for you to be teachers, yet you still need someone to teach you the first lessons of God's message. Instead of eating solid food, you still have to drink milk. Anyone who has to drink milk is still a child without any experience in the matter of right and wrong. Solid food, on the other hand, is for adults who through practice are able to distinguish between good and evil. Okay, how long has it been? Sabi niya, ang tagal na dapat mga tagapagturo na kayo. Sabi niya, pero ngayon nangangailangan pa rin kayo ng milk. So sinasabihan niya at binawarningan niya, at the same time, ini-exhort niya ang mga mananampalataya na maging masigasig kayo sa inyong relasyon sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, let's move on. Magpatuloy tayo. Let's move on to solid food para kayo ay lumago. Yung mga lumalapit sa pananampalataya sa ating Panginoon ay tama lamang na basic yung kanilang mga maririnig na pagtuturo sa umpisa. Now that's a good thing and it promotes growth. But over time, pagtahak ng panahon, mabuti na tayo ay maging tagapagturo na rin. Tagapagpamahagi na rin ng banal na salita ng Diyos. Dahil kasi yung ating team, 2 Timothy 2:2, di ba? Anong nasasaad? Naku, memorize naman natin lahat yan, di ba mga kapatid? 2 Timothy 2:2. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take note of the praise. See, makakapagturo tayo sa mga taong maaaring makapagturo rin ng banal na salita ng Panginoon. We are here sapagkat yung mga naunang mga mananampalataya ay nagsumikap din. At sila ay nangusap, nagturo, nagbahagi ng salita ng Diyos kung kaya't ito ay nakarating sa atin ngayon. At tayo ay ang mga bunga ng kanilang pagsusumigasig na pagtuturo. Tayo ngayon ay naririto, ganun din ang ating gawin. That's why we have to move on. We have to study. Christian living entails personal discipline. Christian living entails self-sacrifice. It entails submitting our will to God para magampanan natin ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Sa puso ng isang Kristiyano, hindi natin gusto na tayo lamang ang tumanggap ng kaligtasang hatid ng kamatayan ng ating Panginoon. Bagkus, nais natin yung ating mga kaanak, mga kaibigan, di ba? Para sila man matamasa nila ang hindi malirip, hindi masukat, napakalawak na pag-ibig ng ating Panginoon. And more importantly, kapag tayo po ay nakipag-isa na sa ating Panginoon, dito pa lang sa lupa, natatamasa na natin ang hindi masukat na biyaya ng ating Panginoon. With this in our lives, in our present life, experiencing all these wonderful good works, the miraculous works of God, this should enable us to have a very desire to share the good news of salvation to all peoples of the earth. Diba? East, west, north, south. Tumungo tayo, magbahagi tayo in whatever way, in whatever means that we can do. Let us share the Word of God so that maraming mga tao rin ang lumago. Kasi, simple living, will it lead you to maturity? Magmamature ka ba kung ang iyong mga pagkilos ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon?
Kaya nga tayo ngayon na nandito sa sanctification process, no, we should really give very deep attention sa ating buhay ngayon, mga kapatid. Kasi andito na tayo eh. Again, I keep on repeating this. Ito po ay hanggang sa kamatayan natin. That's why we have to learn very deeply, learn more, study more, meditate more about the sanctification process that we are in right now. Para po lumago tayo. At ang paglagong yan will enable to bring us to that point that we become like our Lord Jesus Christ. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo ang tanging kinalugdan ng Diyos Ama. Sapagkat sa tuwing titingin ang Diyos Ama sa lupa, nakikita niya kasalanan. Ngunit nang dumating ang Panginoong Hesukristo at dahil sa kanyang kamatayan, ay ang sino mang tumanggap kay Kristo ay kinalulugdan na ngayon ng ating Panginoon. Kaya sa tuwing titingin ngayon siya dito sa mundong ito, nakikita niya ang Panginoon at nakikita niya ang mga mananampalatayang tumanggap kay Jesus. Hindi ba't mabuti na magkaroon tayo ng desire na yung mga wala pa sa kawan ng Panginoon ay madala din natin sila sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan. Kaya doon sa Hebrews 5:11, you see, itong mga Kristiyanong ito, sabi ni San Pablo, oh, you are so dull. You know, sa Greek word, it means slow or lazy. So, sinasabi niya ngayon sa kanyang mga mananampalataya, the readers of his letter, sinasabi niya, pay close attention to matters of faith. Pinapayuhan niya tayong lahat. Ibigay natin ng higit pa sa ating kakayanan ang mga bagay tungkol sa ating relasyon sa Diyos at tungkol sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ito. Wala bang reason for slowdown dito? Dahil mainit daw ang panahon eh. 'Di ba? Pero sabi nga ng ating Panginoon, ang init ng panahon, ito ikumpara natin sa init ng banal na Espiritu na inanoint tayo upang ma-empower tayo, upang makapaghayag tayo ng mabuti sa ating kapwa. Mainit, subalit may Mas pamamaraan. mainit ang kapangyarihan ng banal na Yes, Espiritu. It should move on to us. See, Wag tayo to pay mag-slow close down. to pay close attention to matters of faith. So, Kaya nga yung mga sasakyan may aircon no? Para hindi ma-double yung init. tingnan Na-overcome mo, yung Hebrews 2 verses 1 to So, 4. Maganda rin ang sinasabi. Hebrews 2, 1-4. Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayunnaman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ng napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. Okay. Yung pong mga tao na, they are not interested in growing. They will not grow. Hindi sila lalago. They will remain to be babies. Kasi kung minsan, kontento na sila sa kanilang kinalalagyan. Meron po mga tao mga ganoon, you see. So, tayo po ay pinapayuhan ni San Pablo ngayong umagang ito. Paulit-ulit ang sinasabi natin, magkaroon tayo ng deep desire na tayo ay lumago at makapaglingkod pa ng lubos sa ating Panginoon. So that's number one of some of the reasons kung bakit some Christians are slow in maturing. Ikalawa, they have simply not participated in the process of abandoning their selfish ways. We need to cooperate with the Holy Spirit para po sa ating sanctification, para po sa ating paglago. Nandito yung init ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Na gusto nila tayo po ay lumago. Kaya po nandoon talaga yung kanilang pagkilos. But we need to cooperate with them. Kailangan makiisa tayo at sa papaanong paraan.
sa pag-aaral natin, inaalam natin, very deeply, inuunawa natin, ano ba itong kinalalagyan natin ito. Kaya nga, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na laging mag-aral ng salita ng Diyos. Napakapalad natin, mga kapatid, napakapalad natin because we have the Word of God every day. Kung hindi mo man napakinggan ito sa umagang ito, mayroong repeat. You can always listen and turn on the Facebook at muli mong pakinggan paulit-ulit ang mga pagtuturong ito. Ito ay napakalaking biyaya na bigay sa atin ng ating Panginoon. That's why God is telling us we need to cooperate. See, we could behave as spiritually empowered Christians, but kung mayroong mga tao, ayaw ho nilang iwan ang kanilang mga negative attitudes. Kaya sabi nga ni San Pablo, gusto ko sana kayong kausapin as a adult people, kaya lang ang mga kilos ninyo, you are acting like merely humans. Kaya dito sa 1 Corinthians 3 verse 2. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at sa mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigasan na pagkain sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, ang inyong pagkaiinggitan at pag-aaway at palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Kaya nga dito sa Corinto, kino-compare ni San Pablo yung mga mananampalataya sa babies. Si dapat mag-mature na kayo spiritually. Kaya lang, ayaw pa ninyong alisin yung mga ibang attitude. Well, yung iba talagang nabawasan na. Pero meron pa isa, dalawa. Ano nga ba yun? Diba? Tayo na lang nakakaalam, bawat isa nun, mga kapatid eh. Kaya sabi yung 1 Corinthians 3 verse 3, you still live as people of this world. Sabi niya. Kaya sinasabi niya, pinaalalahanan niya tayong lahat. Wag naman, magbago na kayo, alisin nyo na yung mga areas ng yan sa buhay ninyo pagkat hindi yan makatutulong. At isa pa, that's very dangerous in your personal and in your spiritual life. Minsan nga nagtanong ako sa Diyos way back many years ago kasi meron tayong mga dinadala dito sa gawain. Uma-attend na talaga, nag-LSS na, at pagkatapos sumasama na sa gawain. Pero nandoon pa rin sila doon sa mga gawain nila na makamundo. And I asked God, and I said, bakit ganun, Lord? Bakit nandirito na? Bakit hindi nila maalis yung kanilang mga negative attitudes? Well, yung iba nawala, pero andiyan pa rin yung iba, parang kapit na kapit sa kanilang buhay. You know, and then he said, ayaw naman nila kasi makipag-cooperate eh. Sabi ko, ano mangyayari sa kanila? So, they are facing the consequences of these negative attitudes ng kanilang buhay. So, that's why we need to really pray a lot. Pray a lot, my dear people of God, that we ask for the grace of God. Hingin natin ang tulong ng Diyos na tayo po ay tunay na magbago, na tayo po ay lumago. Napakaganda na lumago. Napakagandang buhay ang isang taong merong paglago sa kanyang espiritual. Sapagkat nakaranas na ba kayo ng mga taong kausap ninyo na maski anong explain ang gawin mo ay hindi maintindihan. Nakaranasan nyo na ba yun? Ang hirap niyan, mga kapatid. Bakit? Kasi kapag talagang ang isang tao ay nakaugnay kay Kristo, you know what? Christians are talented people. Christians are full of wisdom. Why? Because we have the mind of Christ. Kaya kapag kaganon ang mga attitudes ng mga kausap natin, we have to understand that they need to grow more. And if they are not in relation with Christ yet, well, let's pray a lot.
na sila po ay magkaroon ng relasyon sapagkat ang sino mang nakaugnay kay Kristo, kapatid, matalino kang tao. You will always speak the truth and you will always speak in wisdom. At makikita at alam ko namang nakikita ng mga ibang tao sa atin ang pagbabago natin. The way we speak, the way we talk, mga kapatid, kakaiba na. Bakit? Sapagkat we have the mind of Christ, we now talk, we speak, di ba? We act like our Lord Jesus Christ. Binabasa tayo ng mga tao, kapatid. Binabasa tayo. Kaya kailangan po mag-ingat tayo. Let's desire to really move on to maturity in our spiritual life. So ano-ano nga ba yung mga kasalanan na nananatili pa sa ating katawan? Well, we may not have all of this, but some of these are still in our body, in our lives, di ba? So why don't you read Romans 1:18 to 30? Naku, ang daming mga kasalanan na ito. Basahin ko ba? Oo. Would you like us to read this, Yeah. my dear people of God? Basahin natin, mga kapatid. Sige, hindi naman lahat ay Oo. ito ay narito sa atin. Reminder But lang maybe ito. one or two or something, I don't know. Bawat isa sa atin, meron pa tayong mga dapat alisin pa sa ating pagkatao. Ang importante lang lagi nating hilingin sa Diyos na mag-pray maalis tayo ito. palagi, Oo. maalis ito, kapatid. Gusto naman ng Diyos na yun Ay, yan ang mawala. po ang will ng Diyos para sa ating lahat. Mamuhay tayo na may kabanalan. Kaya napansin nyo ba? Ang justification, it's a one-time experience. But the sanctification process is a lifetime experience. Until death po ito, mga kapatid. Kaya we have to give a very deep attention to this process in our lives. Okay, let's read this Romans 1:18 to 30. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa noong likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na silang maidadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila ang pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Sa 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos na sa mahalay na pagnanasa, ayon na makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip sa kapwa babae silang nakipag-ugnayan. Gayon din ang mga lalaki ayon nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila naghuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Sa 28, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa magawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uring ng kasamaan, kabuktutan, kasakman, marunuming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathan ng kasamaan, at suwail sa magulang. Sila'y mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ang gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasangayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Mga kapatid, we have to remember
Salvation is to each his own. No one can do it for you. You cannot do it for me, such as I cannot do it for you. Meaning, there is an individual responsibility. Makikita natin yan dito sa Ezekiel 33 verses 12 to 20. Sabihin mo, pinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos ay hindi nasisiyahan ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Nais ko magbagong buhay siya. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Ezekiel, anak ng tao, sabihin mo rin sa iyong kababayan na ang dating kabutihan ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanila kung magpakasama sila. Kung ang masama ay magpakabuti, hindi siya paparusahan. Ngunit kung ang mabuti ay magpakasama, paparusahan siya. Sinasabi ko nga na ang matuwid ay mabubuhay, subalit kung magtitiwala siya sa kanyang kabutihan at nagpakasama, mawawala ng kabuluhan ng kanyang kabutihan. Mamamatay siya sa kasamaang kanyang ginawa. Tungkol sa masama, sinasabi kong siya ay mamamatay. Mamamatay. Gayunman kapag tinalikuran niya ang kasamaan at nagbagong buhay, tumupad sa kanyang pangako, isinauli ang kanyang mga ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, at hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya ay mabubuhay. Hindi na alalahanin ang dati niyang kasamaan, at dahil sa kanyang pagpapakabuti, mabubuhay siya. So here we see, there is such thing as individual responsibility, mga kapatid. Ikatlo, yung katlong dahilan. Noong nakakatuwa ito, sinabi ni San Pablo, alam niyo yung mga tao sa 1 Corinthians 14:20, sabi niya, do not be like children in your thinking, my friends. Be children so far as evil is concerned, but be grown up in your thinking. Bakit kamo? Kasi itong mga taga-Korinto, alam nyo, they are so fascinated and they are so interested with the display of speaking of tongues. And kay San Pablo, to him, this is an act of immaturity. So, sinasabi niya, yung gift ng prophecy ay is better than the gift of tongues. Binanggit niya yon. Sana sabi niya na, uy, kayong mga Kristiyano, sabi niya, huwag kayong maging immature sa inyong thinking. Dahil kasi, itong mga mananampalataya, because they have received the gift of tongues, kapag nagsasama-sama sila, everybody was speaking in tongues, tuloy yung mga iba nalilito, nagkakagulo, hindi nila alam ang tamang paggamit ng gift of tongues. Kaya para sa kanya, yung inyong pagsasalita ng ganyaan na hindi ninyo inaayos at nagkakaroon tuloy ng kalituhan, ng kaguluhan sa inyong fellowship, he thinks of this as an act of immaturity. They are fascinated. Fascinated. Yun ang kanilang kinalulugaran. Nakita ko naman dito sa verse na ito, mga kapatid. They are fascinated in speaking. Ano yung ating kinalulugdan na mga salita sa buhay natin? We as Christians should be singing psalms, speaking rightly of the Word of God. Pero alam nyo kung minsan, napansin nyo ba ito? Na merong mga tao na halimbawa nagkukwentuhan kayo, nag-uusapan kayo, di ba? Alam mo, they're so fascinated with speaking of things that are nonsense. They simply speak of something na, ano ba yun? Ano sinabi? Hindi ko naintindihan eh. Ano ba yun? Para makapagsalita lang. Napansin niyo na ba yan kapag kayo ay may kausap o kaya you are in a group of several people at nagkukwentuhan kayo? Not everyone would be speaking senseful words. Yung may sense. Basta lang magsasalita. Pagkatapos sasabihin sa'yo, naman, joke-joke lang yun eh. Gagalit ka kaagad. That's why sometimes, alam nyo, yan po ay nagiging dahilan ng hindi pagkakasundo. Yan ay nagiging dahilan ng samaan ng loob. Kasi kung minsan, basta ka lang masabi, have you experienced that with some other people? Napansin nyo na ba yan? Talagang magsasalita lang sila. Dito po, mag-ingat po tayo mga kapatid. Dito madidiscern mo kung ang isang tao ay mature na. They know how to speak rightly and they know how to speak the truth in love. Hindi ka lang basta magsasalita at pagkatasasabi mo, biro lang yun eh.
Uy, may sinabi ka noon na pinangako mo. Eh, ikaw naman, joke-joke lang yun. Not na ano mo pa agad. Wala lang yun. Nasabi ko lang yun. Matured people don't speak that way. You know, one of the important mottos that I learned when I was in high school, and this is one of the things that we should be doing up to now. If you have nothing nice to say, don't say it. Don't say it. Hindi mo na mamalayan, baka ka nakakasagi ka ng damdamin ng ibang tao. Just speak the right words. You see? At makita natin na magpapahayag yan kasi kung ano personality mo eh. Kung salita ka ng salita at wala namang balor ang sinasabi mo. Do not be fascinated with such kind of action. Tinitingnan ko nga si Jesus Christ ba ang ating Panginoon? Nagkaroon ba siya ng panahon na nagsalita na at pagkatapos sinabi niya, ikaw naman, joke-joke lang yun. May sinabi ba siyang ganun sa mga disciples niya? Wala po. Nagalit siya. Oo. Dahil kasi sa templo, ginawa nilang marketplace yun. But definitely, look at Jesus Christ. Look at the way He speaks, mga kapatid. Makikita mo, gayahin natin ang ating Panginoon. Kaya, sabi niya, kayong mga taga-Korinto, sabi niya ganyan, napaka-childish ninyo. Kaya yan ang problema sa Korinto eh. Now, yung sinabi ni San Pablo na be like children, hindi naman niya ibig sabihin na totally na huwag kang maging katulad ng children. Kasi sinabi niya dito sa Matthew 18:3, I assure you that unless you change and become like children, you will never enter the kingdom of God. So, meaning to say, magkaroon tayo ng utter dependence sa ating Panginoon. Pagkat ito po ang ugali ng isang bata towards sa kanyang parents. So, ganun din ang sinasabi sa atin ng Biblia, na yung pagiging childlike natin ay yung utter dependence natin sa ating Panginoon. And then, be infants in accordance to evil. Ang mga bata ay hindi naman kusang gumagawa yan ng kasalanan. So, ganun din tayo. Iwas tayo sa ating kasalanan. Kaya yung 1 Corinthians 14:20, do not be like children in your thinking, my friends, but be children so far as evil is concerned, but be grown up in your thinking. So yan ang payo ni San Pablo para sa ating lahat. So mag-ingat tayo. Well, yung mga bata, kung ano-ano yung mga sinasabi, pero sinasabi sa atin ng panahon, di ba nakakatuwa, nagsasalita ang mga bata, pero innocent po sila sa mga ganung pang mga kasalanan. Kaya sabi nung Matthew 10:16, di ba? Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Okay, so be wise, be humble, be full of grace, be full of truth. See, yan po ang dapat na maging ugali nating lahat. We should not be careless, di ba? Kailangan po alisin natin ang mga hindi mabubuti sa ating buhay at sa ating pag-uugali. Kapag hindi naman po importante ang mga pananalita, at hindi naman makatutulong sa iba, well, itago na lang natin yan. Huwag na tayong mangusap kasi kailangan po mag-ingat tayo. You see? Now, what is the process of maturity? Importante niya. Okay, mga kapatid, remember this. Our divine destiny is to become like Christ. You see? So, sanctification is to become like Christ. Kaya yung Romans 8:29, those whom God has already chosen, He also set apart to become like His Son, so that the Son would be the first among many believers. Sa Tagalog, basahin natin. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Yung Ephesians 1:9-11. Ephesians 1:9-11, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng pagtakdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at
sa ilalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Pabalikan natin ngayon yung Ephesians 4:13-14. Di ba sabi ko sa inyo, take note of the praises na we shall become mature people reaching to the very heights of Christ's full stature. Take note, we need to reach that level of Christ's full stature. For what purpose? Para hindi po tayo madaya ng mga maling pagtuturo ng mga ibang tao. Sapagkat kung tayo po ay nag-aaral at namumuhay ayon sa panuntunan ng ating Panginoon, alam nyo, lalawak yung ating kaalaman. We shall be full of wisdom. And then makikilala natin, madidiscern natin yung mga deception, yung mga temptation na yan na sumasagi sa ating buhay. So, kapag ang isang tao ay wala sa espiritu, this is very dangerous mga kapatid, ay matitempt tayo ng ating kaaway. So, we need to reach that level. We must have the desire to reach that level of maturity. Kasi para hindi tayo madaya. Kasi kapag ka nadaya ka, masusway ka madidrip away ka, ma-fall away ka Hindi mo namamalayan, wala ka na pala sa ating Panginoon. Kung bisa, nakala mo lang, nandirito ka pa See? Pero yung pala ay, nanlalamig na ang ating puso't damdamin. Maturity, according to the dictionary, is the state of being fully developed or adult. Now, being matured is a very important part of our life. Dahil kasi, maturity enables us to respond properly to a given situation. And very appropriate ang ating magiging reaction. Kapag ang isang bata, pansinin mo, kapag meron siyang isang situation, wala naman, hindi namang masama di ba? Bigla na lang iiyak yan, magwawala, magsisisigaw. Minsan may hawak lang isang laruan, alimbawa, meron siyang pointed thing na hawak at inalis mo at iyon ay makakabuti sa kanya. Para sa kanya, dahil hindi niya naunawaan, magagalit siya. Bakit kinukuha mo yon? At iiyak yan, magwawala ng husto yan. Unless you give back to him kung ano yung kanyang hawak-hawak. Pero alam naman natin, hindi makabubuti sa kanya, especially if that is something that is very pointed, di ba? So, ganun din mga kapatid. Ang isang adult na tao, marunong mag-react appropriately to different situations. That's why emotional security and emotional maturity is mahalaga yan. Bigyan pansin ho natin sa buhay natin yan. We have to be conscious of that. Kailangan bigyan po natin ng panahon talaga yung ating paglago sa espiritu. At napansin niyo ba ang ating Panginoong Jesus? Ang kanyang mga pagsagot, basahin niyo ho sa gospel books, yung kanyang mga pangungusap, yung kanyang mga pagsagot sa mga taong kanyang kausap, sa mga taong tangungutya sa kanya. And we have this one example, yung babae na dinala, di ba nandun siya sa may buhanginan, may dinala yung mga tao sa kanya na sabi, Jesus, may dala kaming isang babae rito. Nahuli sa pangangalulo niya. Nahuli to sa pangangalulo niya. Alam mo, sabi nung ating law, kailangan batuhin to. At kailangan hanggang sa mamatay. Hanggang sa mamatay ito Sinasabi nila sa kasi hinuhuli nila si Lord Jesus kung ano isasagot. Look at the way Jesus Christ answered. Ay, nakakatuwa. It's full of wisdom. Ikaw, ano isasagot mo kung may darating sa harapan mo at dadalahin? And they want you to give a good answer o gusto nila i-judge mo din yung tao na dinala nila sa harapan mo. You know what Jesus was doing? He was writing on the sand. Ito. And then he said, ano sagot niya? Ang sino man sa inyo na walang kasalanan nang siyang maunang bumato sa kanya at muli siya yumuko at sumulat sa lupa. Ang galing, di ba? It's so amazing. Para bang, ang talino mo talaga, Lord. Sabi kong ganyan. Hindi siya, the way he answers, that is full of wisdom. Di ba? Yun ang gusto ng Diyos. At yun din ang gusto natin para sa atin. Para hindi tayo nakakasagi ng ibang tao sa kanilang damdamin. May kausap nga kami kagabi, yung kanila daw magkakapatid daw sila, nagkakagalit-galit sila because yung kanilang kapatid na isa was saying something bad, yung isa rin naman kumakampat. So yung kanilang mga pananalita ngayon, yung kanilang exchange of mga conversation was no longer healthy. So what happened was,
nagkagalit-galit sila, sama-sama sila ng loob sa bawat isa. And they have this event ngayon na magsasama-sama sila and they would renew their relationships. Dahil kasi, so makikita mo kapatid sabi niya, kasi naman hindi mga nag-a-attend yun, kami nag-a-attend kasi. So here we see the difference, you see. Kaya mahalaga po mga kapatid, that we have to move on with our spiritual maturity. We have to be Christ-like, meaning resemble or showing the Spirit of Christ in our lives. Ito yung 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning na sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatian iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan ni Kristo. So we have to follow the teachings, see, and the qualities of the Spirit of our Lord Jesus Christ. Alam niyo, mabuti pong makita sa atin yung Galatians 5:22. Alam na po ninyong lahat yan, di ba? The fruits of the Holy Spirit. You see, ito po ay isang bagay na mabuting makita po sa ating buhay. So, what is our goal? Our goal is to be Christ-like. And as we move on with our sanctification process, kapag tayo po ay patuloy na nagpapabanal sa buhay natin, kapag tayo po ay patuloy na nakikipag-cooperate sa Diyos para sa atin pong pagpapabanal, kapag tayo po ay nagpapatuloy, talaga nandun yung ating desired determination na maiayos natin yung ating buhay during the sanctification process, you know what happens? This leads us to maturity. And this maturity is you're now kalarawan ng ating Panginoong Jesucristo. You are now really a Christian because your personality, your life now what reveals Jesus Christ in thoughts, in words, and in deeds. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Batiin muna natin ang may birthday. Sister May Kagimbal, o anak ni brother, ano yan? Pastor JB at saka ni Sister Cora. Brother SJ Garcia, Sister Elena Legaspi, Sister Joy Dinaco, Sister Lucita Marquez, Sister Marina Tomas. Happy birthday sa inyong lahat at sumainyo ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Announcement. May mga announcements tayo mga kapatid. Life in the Spirit Seminar, May 11, 8:30 sa Cramsis. Ang priority dito ay APMS employees and Makati area only. At magkakaroon din at the same date, Life in the Spirit Seminar, May 11, 9 a.m., Terra Resort, Barangay Kalumbitin, Cuyapon, Nueva Ecija Outreach. Kasama po rito, together with Cuyapon, Nueva Ecija Outreach, Tarlac, Paniki, Kapas, and Bulacan. Tandaan po natin, LSS are open to members who are already attending our prayer meetings and fellowships. CSM Summer Camp on May 31 until June 1, Friday and Saturday at Angeles Leisure Farm and Resort. Dito po yan sa San Pablo, Laguna. Mayroon pong fee, 1,200 per head. This is inclusive of food and accommodation. Other details to follow for your information. Okay, take note po, i-calendar nyo na po sa inyong mga calendar siyang mga ating activities. And we have a repeat new song of the week.
Mananatili, composed by Sister Mitzi Diokno, arranged by Brother S.J. Garcia, and interpreted by Brother Yuris Nocum. Purihin ang Panginoon at bago po ibigay natin yung awitin na yan, tayo po ay magko-closing prayer. Yes. Mga Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami na nakarating po kami sa buhay namin na patuloy na binabago mo, pinalalakas ang aming spiritual life through the power of the Holy Spirit. Go with us always, Lord, for your presence will be our source of success, strength, protection, knowledge, and wisdom. Kaya patuloy mong alagaan kami, Lord. Katuwang namin ang aming mga kawang manggagawa na humahayo araw-araw. Patuloy rin po kayo nagpo-provide sa amin ng mga pangangailangan namin. Kaya patuloy kaming magpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Ngaya mga kapatid, pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na mukha at patuloy tayong bigyan ng kapayapaan. All for God's glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone and good day. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang higaya ko. Araw-araw, araw-araw. Man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo ang laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, ang kasama ko. Araw-araw, ikaw ang nasa puso ko. Araw-araw, ikaw ang nasa isip ko. Araw-araw, 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 ikaw ang hanap ko. Araw-araw, ikaw ang higayap ko. Araw-araw, araw-araw. Man ang bagyo, makakayanan ko, pagkat salita mo laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, pagkat ikaw, Jesus, kasama ko. Mang panahon o pagkakataon, patuloy akong naawit sa'yo, Panginoon. Mang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Man ang bagyo, kakayanan ko, kat salita mo ang laging hawak ko. Tumaan man ang tagumpay, mananatili sa'yo, kat ikaw, Jesus, kasama ko. Mang panahon o pagkakataon, patuloy akong naawit
iyo, Panginoon. Anumang panahon o pagkakataon, ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo. Ako'y mananatili sa piling mo. Second Timothy 2:2, hallelujah. Second Timothy 2:2, praise the Lord. Second Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2, hallelujah. Second Timothy 2:2, praise the Lord. Second Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel.